may binabanggit din po sila eh. Ang sabi din kasi ng CHED dito, ayaw daw po nilang maulit sa college yung mga napag-aralan na sa senior Ay, high school. ganda, Valid po ba yung reason na yon ng CHED? napakaganda pong tanong, no? So, una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa CHED na sinasabi talaga nila. Kasi yung dating mo sa amin nung public hearing, parang they're hell-bent on implementing it. Na parang ang sinasabi pa nila, kung wala naman kayong mga alternative na solutions, ganyan, wag na kayong magbigay ng opinion. May mga ganun pa silang sinasabi doon sa unahan nung pero ngayon again, siyempre nagkagulatan kaya kami galit. 'Di ba nung una? Ngayon kami willing nagpapagod kami ngayon sa dami ng ginagawa namin. Nagpapagod kami ngayon para gawin tong mga proposal na ito, no? But anyway, do sa tanong naman na ito ba ay parang pag-uulit? Actually, una sa lahat, ako naniniwala, kailangan talaga inuulit-ulit ng kasaysayan para talagang ma-iterate talaga Ma-absorb. sa Oo. kasi repetition is actually mastery, 'di ba? From elementary, high school and college. Now, okay, ang tanong, totoo bang repetition? Actually hindi. Kasi ako, consultant ako nung senior high school na pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino, yung ibinalik natin na nagtagumpay tayo na Philippine history sa high school, senior Mm. high school. Ano siya, ang dinesign namin yon, supplement siya doon sa grade 5 and 6. Ibig sabihin, a higher level of learning dahil may mga bagay na hindi ka maituturo sa mga grade 5 and 6. Basta-basta. Mm. Di ba? Doon ituturo sa senior high school. Ngayon, kung hindi, when I was there, kaya nga rin ako galit kasi when I was there, hindi naman sinabi sa amin na binababa na pala sa yung senior high school Philippine history, yun na yung college Philippine history na binaba na. Kung alam ko yun, iba sana yung naging parang framework namin in doing the senior high school history. Mas magiging komprehensibo pa siya. Hindi sa supplement lang. Kasi nga, ang expectation namin, meron pa rin college Philippine history na mas mataas din ang antas ng matututuhan. At of course, may kasama ng critical thinking at cognitive skills pa dyan. Bilang isang history professor, kayo po mismo, Professor Xiao Chua, kung matuloy itong binabalak ng CHED na ito, na yung history ay hindi na stand-alone subject sa college, ilalagay na po Oo. mismo yan under Philippine Studies, ano pong posibleng maging epekto nito? Well, una sa lahat, no, maraming implikasyon yan. So yung una, marami na kasing magagandang research na nangyari sa kasaysayan in the past few decades. Ito'y unti-unti pa lamang nating na ipapasok sa curriculum at sa edukasyon. So, unti-unti na ipapasok natin. Actually, mas maganda na yung pagtuturo ng kasaysayan ng Pilipinas ngayon. Mas accurate na siya. Pero eto na nga, nag-aral tayo, nagkaroon tayo ng marami ng mga pagbabago, pero mawawalan tayo ng platform para ituro ang mga ito sa mas nakararaming Pilipino. That's the problem. The other thing is, meron na tayong nationalist, meron tayong nationhood problem. What do I say when we say nationhood problem? 100 taon na tayong supposedly malaya, no? Or 80 years kung 1946 yung iyong pagbabatayan. Pero hanggang ngayon, parang kulang pa rin yung ating pagkaintindi sa ating sarili. So pinapalakas pa rin natin yun. So kaya kailangan natin ng mas marami pang kasaysayan, hindi mas pakontiin ito. No, para yan ay tayo ay tuluyan ng magkaroon ng identity bilang isang bayan na mahalaga una dahil ang kasaysayan ay nagbibigay ng pag-ibig sa bayan na nagbibigay naman ng inspirasyon para magsipag tayo na magtrabaho para sa bayan natin at para sa pamilya natin at para sa sarili natin at nang umunlad at guminawa ang Pilipinas. Napakadali na maintindihin nun. Pangalawa, mahalaga itong kasaysayan sapagkat nagbibigay ito ng kamalayan sa atin na may mga bagay na dapat tayong ayusin, ipaglaban. Tulad ng mga bayani natin doon na tayo ay dapat pang baguhin sa bayan natin at yung kasaysayan ay gabay natin at inspirasyon para mabago yung bayan natin. Oo. So pag tinanggal natin yun, para tayong nagpo-produce ng mga robot, ng mga estudyante na may skills, pero yung puso, yung pagkatao,
yun yung nawawala. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.